Hi, welcome back to my YouTube channel. Okay, ang gagawin po natin ngayon, paano mag-part domain kay godaddy. So, from other service provider to others provider. Example, yung na-mention ko sa past video ko is example yung domain mo na nabili mo sa ibang service provider and then nag-decide ka na bumili ng virtual private server kay godaddy. So ngayon, tutulungan ko po kayo kung paano siya gawin. So, see? So, ito gawin na natin. First, maglalagin po kayo kay, example lang nabili niyo, pumunta po kayo yung virtual private server ay si godaddy. Actually, siya po yung talagang nire-recommenda ko whole Philippines. Siya po yung matagal ko nang ginagamit since nagkuhan po ako nag-BBPS. So, right now, okay, pupunta lang po ako dito kasi laging nag-upgrade si godaddy. So, napakaganda niya sa kanya is ginagawa niya na talaga ng paraan, ginagawa niya, inaayos niya para mabili ang tamang service sa client. So, pupunta po ako dito. So, kung pag-login ko kayo, makikita niyo to. And then, manage all. Siyempre, i-check ko. Ngayon, ang gagawin ko po ngayon ay yung domain na nabili na .ph pa rin. So, yung market price .ph, hindi natin gagamitin yan kasi hindi pa naman po siya kailangan. So, ngayon, meron pa akong isang domain na available na hindi na ginagamit ng client ko. So, gagamitin natin ito pang training. Okay? So, yun, napapansin niyo po dito, no available domains. And then here. So, proceed po tayo dito. Add DNS hosting. So, yan lang po ang mangyayari. So, ano po ba yung domain na yun? So, ang service provider ko po ay onlydomains.ph, which is ito na po talaga yung nasasanayan ko. Kasi ito yung nag-survive na pangailangan ko nung naghahanap ako ng provider for .ph. Okay? So, ngayon, si godaddy na po, meron na po siyang sarili, meron na po siyang .ph extension. So, ito po, ang gagawin natin dito, ito ay gagamitin natin itong clickcart.ph. Ako lang po yung registrant, pero hindi po sa akin itong domain ito. Sa client ko ito before, na hindi nagpatuloy. So, sa project na dapat namin gawin. So, yan, ako na lang gagamitin ko lang po dito. So, yan po, clickcart.ph. Okay? Kung napansin nyo, hindi po, kanlaga, pag mag-DNS connection po tayo, hindi talaga siya magpapanggap. For example, yung domain mo hindi siya activated o hindi ko na-register sa register. Next. Yun. So, yung name server niya, nag-automatic din siya mag-assign. Okay? So, gagawin na lang natin ngayon is manage DNS. So makikita mo naka-park domain siya. So napakadali, no? Dali niyang gawin. Yung very easy talaga, hindi ka mahihirapan. So, yan. Dito, naka-assign na siya na naka-park domain. And then, ang gagawin natin ngayon dyan is to pointing the domain name o the name server na ilalagay po natin siya doon sa ating service provider na domain.ph. Okay? So, very easy. Ang simple lang pong gagawin. So, ngayon, pupunta po tayo ngayon dito. Okay? So, kung mapapansin niyo po, ito, i-edit natin. So, maglalagay na po kayo kung anong service provider niyo ng inyong domain. Pero mas maganda po talaga yung domain name niyo at saka virtual private server o server na gagamitin niyo sa isa lang para hindi mo kayo mahirapan. Okay? So, ito. Yan. So, ang gagawin ko ngayon, i-delegate ko po sila. So, yan. Diba nag-assign na si godaddy dito sa domain ng pag-part ng name server. Automatic po siya. Okay? So, gagawin natin ngayon,
Kukopyahin ko lang po ito, lalagay ko dito, copy, and paste. And the question is, ano po yung IP address nila? So, yan. So, pupunta po tayo ngayon sa WHM. So, gamit na gamit po talaga si WHM. Okay? So, dito, nakapag-generate na po ako ng DNS niya, nakagawa na ako. So, check ko. Edit. And then, yun. Actually, para mag-connect talaga siya, i-check mo dito para mag-coincide. Yun yan. So, i-check mo dito, automatically, detect yung local. Ito local to siya, i-detect niya. Kung lalabas ba. Then save. And you have saved it. And back. Okay. Yan. And then go. Check. Okay. Yan na. So ngayon, ang kailangan natin dito yung IP address na gagamitin. So ito po yung IP address na generate niya. So kaka-copy paste na lang natin dito. Okay? Yan. Delegate the name server. Yun, na save na, okay siya. Ngayon, maghihintay po tayo ng 2 to 3 hours or 2 to 4 hours or 24 hours or 48 hours ang pinakamatagal to delegate. Pero minsan po sa experience ko, dati 2 hours lang po, okay na siya, deleted na po siya. So makikita niyan. Example, i-check ko dito kung talagang kuhan na, i-check natin kung talagang nag-function. So, yan. Welcome back soon. Record is currently unavailable. Bakit? Kasi nga hindi pa sila nagko-consent, hindi pa sila nagkakadugsong-dugsong. Okay? So, yun. Yun lang po. Dito, naturuan ko paano kung impart ng domain. At least, na mayroong kabuluhan yung pagpapanood nyo ng video na to. Ano ba talaga siya ipapart ng domain? So, paano siya i-edit? Okay? At saan kukuha ng IP address? For example, ipapart ng domain. Kasi kung ano purpose ng part domain, yun nga, na-explain ko earlier na yung pagpapart ng domain, bali doon ka kumuha ng domain name sa other provider at naghanap ka lang ng ibang service provider for your data storage. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Okay, see you on the next video. Doon naman po, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sariling name server. So, see you. Bye-bye.